Usually, ang ginagawa namin sir, sa Solano Nueva Vizcaya kasi, galing din ng intake. Ganun din. Galing ng Almost. intake. Ang ginagawa kasi namin doon, kinukuha na namin ng turbidity yung raw water. Okay. So, I don't know kung paano yung process dito. Sa Solano kasi, pagka ang turbidity is less than 20, hindi na kami gumagamit ng flocculant coagulant. Diretso na yun doon sa clarifier. Kasi mababa na yung turbidity eh. So pagka mataas yung turbidity, gagamit kami ng flocculant coagulant para i-oxidize yung mga contaminants para pagdating dito, ito po yun eh. Sa Solano, ang tawag nila flocculator. Pero dito, meron tayong high speed saka low speed mixer. Nagpunta tayo na. Ito yung yung makikita niyo sa Solano sir, ito yung flocculator. Kaya lang ang tawag dito, high speed saka low speed mixer. So pero before nito ang gawin, ang ginagawa namin kasi yung turbidity kasi sa intake, nag-undergo ng jar test. Dapat kasi may jar test ka muna eh, para malaman mo kung ano yung frequency ng dosage ng flocculant coagulant, tapos pati yung concentration. Kaya nagja-jar test. So pagka mababa nga yung turbidity, pwedeng hindi mo na idaan dito. Yung ginagawa ng Solano, so less than 20. Pwedeng i-bypass mo to, diretso ka na ng clarifier. Kasi mababa naman Sa clarifier. So makakatipid ka po ng chemicals. So yun yung ginagawa. So after nito, high speed, low speed mixer. So magse-settle down ka yan, papasettle down para yung pwede mong i-drain sa baba. Meron Yung dumi niya, papunta yung po residue, sa no? lagoon. Papunta sa lagoon yung residue. Tapos yung overflow niyan to, papunta po dito sa clarifier. Itong clarifier, may lamella tube yan sa ilalim. Yung sarili lamella tube. Yan. Lamella tube. Yan. So yung mga contaminants pupunta diyan sa ilalim, tapos doon din sa diretso din sa lagoon yun. So pa yung clarified na water naman mag-overflow. Yan, pa-overflow diyan, papunta doon sa clarified tank. Yan. Dito. Yung pipeline niya papunta doon po. Yan. Doon po. Yan. Mag-overflow siya doon. Puntang Yung clarified water pupunta na doon. So, yung clarified water may overflow din yan. Tapos may drain. So, lahat ng dito, ang ginagawa ko kasi dito, nung ginawa ko siya ng SOP, lahat ng ito, pati cleaning, meron yan eh. The frequency ng cleaning, paano lilinisin. Dinisign ko siya kasi sa SOP. Yung mixer may cleaning. Yung clarifier may cleaning. Yung clarified tank may cleaning. Yung multimedia filter may backwashing. Saka yung potable tank na may cleaning din kasi yun eh. Kung kailan, tapos yung procedure ng pag-clean, meron din siyang SOP. Yan, pagdating dito, ito pareho kasi ito eh. Clarifier system 1 and 2. Ang tawag kasi nila clarifier system 1 and 2. Unlike sa Solano, talagang in-identify, may flocculator, meron kang clarifier. Ito, isang system siya. Pero yung equivalent po nung yung dalawa. Yung slow mixer saka high speed mixer. Yan, after po nito sa clarified water. So Yung clarified water, ang maganda dito, kaya ko sinasabi, meron siyang sampling port dun sa laboratory. Sa clarified water, sa filter, saka yung chlorinated water. Meron din siya. Yung maganda. Yan, next. Ito, punta tayo sa clarified tank. Ito, yung clarified tank natin. So, yung product ng clarifier, pupunta dito. Clarified tank. Tapos, yung mga sinasabi kong contaminant, ma'am, yan, yung sa ilalim, may drain yan. Meron yung drain na papunta doon, meron din papunta sa lagoon. Yung waste sludge. papunta sa lagoon, lagoon. Yung sludge niya. Tapos may drying bed. Usually kasi drying bed dapat ang after niyan, drying bed eh. So, sa sludge lagoon, pagka marami na, lilipat iba sa drying bed, doon pa tutuyuin. Tapos soil conditioner, ang tawag kasi natin doon eh. Ayan, from clarified tank, dalawa yung overflow niya. Ito, meron papunta sa drain. Meron yung drain natin ito. Ito, drain po siya papunta. pupunta na rin ang lagoon to. Pwede po doon. Tapos yan din po, overflow naman yun sa kabila. Ito po yung niya. Tapos yung product niya po, ayan. Ito, dalawa po yan. Ito for backwashing. Itong line na to, backwashing to eh.
Pag magbabackwash, ito po yung ginagamit nila na ano, supply. Backwash water. Pero yung backwash water na yan, for ano yan, pagbabackwash po niya yung filter. Kasi pag binabackwash, kailangan niya ng source ng tubig. So yung product ng clarified water tank, dadaan dito sa dalawang feed pump. Yung feed pump niya, dalawa. Feed Ito yung pump. feed, saka yung pangalawa, feed pump to papunta sa filter. Yung maliit, para sa backwashing ng filter. Okay. Pero yung dalawa, pang-feed. Ito po, para po dito yon. So, kaya sabi ko ang ganda nung ano niya eh, oh. Kasi may mga sampling port lahat. Before ko pumasok sa filter, may sampling port. Ayan po, may sampling port siya. Tapos, pasok siya dito sa, ano, Binili nila? sa multimedia filter. Multimedia Ah, filter. meron siyang procedure, paano na, parang tatakbo. So, operation, usually kasi ang filter, meron yan. Ang karamihan ng ano nito, mga 5 to 7 yung valves. Ito, normally open to feed, saka yung product. So dito po dadaan yung mga galing doon sa clarified water tank. Ang insert nito, ayan, papunta sa taas, yung baba. So ganun yun. Kasi yung filter natin pag ganon. So dito lalabas yung product, diretso doon. So lima yan. Ang process niya, meron siyang operational, may backwashing, may rinsing. So, ang rinsing, kaya tayo nagbabackwashing, yung contaminants, baligtad ang flow pag backwashing kasi. Pagka yung normal operation, galing sa taas yung tubig, lalabas dito, kasi yung filter natin, nandito. Pag backwashing naman po, manggagaling yung labas, yung tubig dito. Pag ganun naman, tapos yung flow niya, palabas. So, para yung mga contaminants, mailabas naman. Usually naman, ang laman ng filter, pagka multimedia filter kasi, ang laman yan, pebbles, sand, saka anthracite. Pag nagbabackwashing, ang umangat yung anthracite. I don't know kung ano yung standard nila dito. Yung nasa top kasi niya, yung anthracite, minsan, hindi ko alam kung 1 year, 2 years, nababawasan yan ng 10%. Kaya pwede ka magdagdag ng anthracite para mapunuan yung nawawala. Yung nawawala kasi, ano yun pwede kasi carry over pag nagbabackwashing. Kasi meron yung flow. Siguro sa preventive maintenance na, no? Yes, sir. Dadagdag mo kasi, at least yearly, nagkakaroon siya ng additional. Yes, sir. Meron siyang, Depende. usually, Schedule, no? yung standard sa industry. Ako kasi galing ako ng purified water, mga semicon electronics. Kaya mas maano ko sa ganito. Ayun, talagang yung ginagamit pang ano ng mga microchips. Talaga. Panlinis, ang mahal ng tubig ng DI. Ayan, ito, yung limang system, sabi ko, kailangan maganda, sir. Di ba meron na tayong sampled water doon na ano? Yung sa feed pump. Pero kada isa na itong filter natin, meron pa rin siyang sampling port ng pumapasok. Kaya pwede nating identify yung pumapasok kada isa. Pwede ka na mag-check dito sa sampling. Ito yung sampling port po ng before pumasok. Ito yung lumalabas sa filter. Ito yung output naman. Yes, sir. Kaya ina-expect natin dito, less than 5 NTU. Kasi ito na yung filtered water eh. So, dapat lumabas siya dito, less than 5 NTU. Kasi yung standard natin sa Philippine National Standard for drinking water, dapat ang turbidity is less than 5. Pero usually, base sa experience ko, pagka filtered water, minsan nga, nagsisiro out pa eh, ang yung turbidity. Kaya lang, pagka deep well, kung ano yung turbidity na ano, dapat pasado na yung raw water mo. Kasi pag bagsak yung raw water mo, hindi napapasa yun eh. Ang TDS mo, hindi na rin tataas yun, hindi na rin bababa yun. Yun na rin yun. Yun na rin yun, pag lumabas. Eto, miski pumasok ka na mataas na TDS, kaya na itong pababain. Kasi yung mga contaminants, mga foreign materials na galing sa tubig, kaya niyang pababain eh. Maliban na lang kung ano ka, may salt intrusion ka, yung sinasabi kong mataas. Mataas yung Pwede ka na mag-RO system nun. Kaya ng RO system. Ayan sir, ayan. So, yung filtered water niyan, yung etong limang multimedia filter, dadaan siya dito. Ayan. Ito yung ano natin. Drain niya ng tubig na product water. Ito kasi pang backwash yan eh. Drain ng backwash. panglinis lang talaga. Ayan sir. From dito, yung filtered water natin. Ayan. So kanina sir, meron tayo doon, di ba, yung sa clarifier. May clarified water tayo. May sampling port pa yun doon sa laboratory.
Tapos ito, yung filtered water natin, merong sampling port. Meron din dyan. Saka pwede ka kukuha ng sampling dyan. Ito, ang supply kasi nito, meron kaming water supply going to chemical tank. Kasi yung pag nagtitimpla kami ng flocculant, coagulant, chlorine, pH adjustment na tank, nandun kasi sa loob. So kailangan ng tubig, dito galing yung supply ng tubig na pang dilute para makuha yung tamang concentration ng ng chemicals. Tapos itong sampling line na to, sir, meron to sampling light na ito yung yung filtered water. Itong filtered water na to meron din yan doon sa laboratory. So yung clarified water may sampling, may gripo doon. Yung sampling line naman ng filtered water meron din. Meron din doon. So Yes, doon sir. pa lang makakakuha ka na ng Yes, sir. sample ano. Tapos ito, after nito, mag-i-inject tayo. Ayan, may chlorine injection. So yung chlorine injection, pagpunta dyan, meron na siyang chlorine. Kasama na. Yes, sir. Yung iba naman ang ginagawa, meron din naglalagay dito, meron din after nung tank, pwede rin yun. Kasi for example, kung matagal, hindi nagamit, nag-stock yan. Alam naman po natin kapag yung gamit natin is sodium hypochlorite, later on kasi nawawala yung nagdi-dissipate yung kanyang chlorine content. Yung sumisingaw ano. Yes, sir. Pero ang technique naman doon, for example, ginagawa rin namin to sa ibang system eh. Kung sayang naman yung tubig mo is bumagsak siya sa residual chlorine, meron kaming tinatawag na slag dosing. Yung slag dosing, magtitimpla ka ng chlorine sa balde. Kung bagsak yung mo, pwede siyang habulin. Yung residual Saka mo chlorine. ilalagay. Saboy mo sa taas, sir. Oo. Tapos, nahalo na sa tubig yun. Pagdating doon, may papapasa yun. Ito na ngayon yung i-distribute. Yes, sir. Yun. So, after neto, chlorinated water, punta dyan sa ating potable water tank. So yung portable na. Yan na yung tawag natin, sir, potable water tank o product tank. Product na to. Yan yung product tank natin. So, after ng product tank, labas po siya dito. Ito na yung mag-boost na natin. Yes, sir. Ito po yung distribution natin, booster pump. So, for distribution, ito na yung papalabas. Ito na yung output natin. Yes, sir. Ito na yung portable water natin. Yes, sir, na galing dito. Ayan. Distribute na to doon sa kung saan man dadalhin. Oh, meron na tayong linya nito hanggang Bukal 4, di ba? Ay, yung pinuntahan natin na dapat lalagyan, no? At saka sinampulan namin noon na kung nakaraan yung unang dating ko dito, nag-testing tayo na kung magkakasya na yung pagpasok natin sa tangke na automatic magkakaroon na siya ng puno. Pag puno na, titigil na siya. Oo, dapat may mga ganun na system dapat, sir. Meron na. Na ibabato lang. Ibabato lang yung signal. Napatigil eh. Sayang yun. Ibabato, sir, yung signal na okay na, puno na ako, stop ka na. Miski sa tipil, may ganun kayo, di ba? Pag puno na, stop yung Stop pump. na. Tapos yung sa tipil, alam ko, parang ginagawa rin namin sa Aqua, ganun din eh. Pagka puno na yung tangke, stop yung pump mo nung dipel, stop din yung chlorinator mo. Kasi pagka tuloy-tuloy yung chlorinator mo, Naka-synchronize yun eh. ma-overdose yung mo. Ma-overdose. May overdose yun. Saka maganda yun pag, ayaw ko kung kayo nag-activity kayo, tinatawag ko na tawag ko kasi na yun, dosing rate baselining. Dalawa kasi ginagawa ko, dosing rate baselining, saka residual chlorine baselining. Tapos nagpapatest ako every 2 to 3 days before kayo magpa-test. Dapat yung system naka-optimize para pag kumuha ng sample, sigurado ka pasado. Ano yun, requirement ko sa lahat yun, 2 to 3 days. Tapos minomonitor din ng mga engineer na dapat. Kasi ano rin yun magagamit mo siya for troubleshooting kung may problema yung chlorinator mo. Kung yung yung water mo talagang kailangan na ng dipper mo, ng maintenance. Yung chine-check yun pati sa PChem. Kaya alam nila kung kailan nila i-maintain, ihuhugutin yung motor ng dipper. Kasi naka-coordinate yung microbiome sa PChem. Ayan, matapos yan, diretso na. Diretso na yun. Yung quality ng tubig na yan, yung parang nanggaling sa water station, yung mga ganun. Yung ganun. Mas maganda pa. Ang ganda kasi dito, mga nito, naka-BF din rin eh. Ewan ko kung pinakita sa inyo yung nakita nyo na rin control na ba, Anel? Hindi pa Chemical tank yan, nandun eh. hindi pa ina-explain sa amin yung sa control niyan. Parang ginawa ko kasi susulanan, nilagyan ko nga ng SOQ nakalagay eh. Ako gumawa nun, hindi ko na lang nilagay pangalan ko doon. Kasi gusto ko lagay lang SND. Ngayon dito nilagay ko rin pangalan ko eh.
Kayo palang gumawa noon. Oo. Eh ngayon ba, sabi ko, lagay ko na nga yung pangalan ko para alam ko sino yung gumawa talaga. Kasi dati hindi ko nilalagay. Yeah, control room. Ito chemical Ito chemical room. Yan. Ah, So yung chemical room natin, sir, Ito na yung paglalagay niya ng ano. actually tapos na yung ano ko nito, may mga SOP na ako, Standard Operation Procedure. Ito kasi lahat, pati procedure nito, nakadetail. Paano titimplahin ng chlorine, Yung paano titimplahin yung pH control. resin naman ano. Yes, sir. Kaya may SOP na yun. Isa Solano sa akin, hindi kayo nakasama, hindi pa nakasama si sir. Ano? hindi kasama. Makikita mo sa Solano, sir, may mga nakalagay dyan na coupon band na A4 size. Nandoon yung procedure kada step kung paano siya ino-operate. Ito, nagawa ko na rin to. Ilalaminate na lang namin kasi ni Lerina. Bali, ito yung chlorinator nila. Chlorinator sa pH adjuster, dalawa to. Ang pH adjust kasi, di ba, may mini-maintain din tayo sa tubig kasi 6.5 to 8.5 yung pH. So meron itong adjustment. Yung isa dito is chlorine. Ito po yung chlorine. Ito po yung ano. Pero I don't, paano ko pinagbaliktad nila eh. Basta isa dito chlorine. Pero kasi nakagano yung chlorine. So ito yung chlorine niya. Kung ito yung chlorine, ito po yung pH adjust. Yan, pag bumaba yung... Ang step po kasi ng pH adjust, pag mataas, kung ang pH mo is, ano natin is 6.5 to 8.5, pag ang pH mo 9, syempre, ang i-adjust mo, chlorine. Para bumaba po yung pH. Pagka mababa naman yung pH, kailangan mong patasin, kailangan mo naman yung caustic. Kasi ano yung acid and base. So, pag acidic yung tubig, kailangan mong magdagdag ng base solution para tumaas siya. Pag basic naman, kailangan mong magdagdag ng acid para bumaba, para ma-meet yung 6.5 to 8.5 na range. So, yun yung dalawang ano namin. Yung isa dyan, coagulant, isa flocculant. Yes, sir. Ito yung ano natin. Ito yung linya ng flocculant. Flocculant, ito siya sa taas. So, ang flocculant natin, sir, yung nasa kabila. Ito yung coagulant. Ito yung coagulant, sir. Coagulant, flocculant. Flocculant. Yan. Yung ano namin, linya. So, dalawa yun. Kaya dalawa, sir, kasi meron tayong clarifier 1, clarifier 2. Flocculant. Flocculant, Coagulant. So, yan. Tapos yung coagulant may bypass valve. Ito, ito mga valve na to, meron akong ginawa dyan mga valve tagging. Kung ano yung naka-normally open, normally closed. So, kung normal, kapag basehan po kasi yung normal operation. During normal operation, dapat may nakalagay na ng mga normally open. Yun po yung ano niya. So, mapapansin niyo, yung pH adjust lang po yung naka-close. Kasi depende rin, kung okay naman yung... kung okay naman po kasi yung pH mo, hindi mo kailangan. Close naman siya. Close lang siya. Pero itong chlorine kasi, even sa deep well, normally naka-open yan. Ito, So, sintomata. bali itong pH mo, ito na yung adjustment na lamang in case na kulangin. Yes, Saka mo lang in case na sir na mababa yung pH. Yeah. Pag mababa yung pH, Saka mo dyan i-adjust nga saka siya. mag-adjust yung caustic. Ito, coagulant, flocculant. So, sa static mixer, meron ng ano, tapos dito sa high speed, sa low speed mixer natin dito, meron din. Ano ba pwede natin i-apply natin para doon sa atin? Para makusog na natin si Sir. Pwede nga. Hindi kasi para mabigyan tayo ng advice. Kasi ang point ko doon, ito kasi more on high technologies na eh. Yung sa atin ay napaka-simple lang. Pero bagamat kung ganun simple, dapat in the correct process. Diba? Baka may maisasuggest sa atin si Sir kung sakali. Pag ano, Ayun yung ano, kasi pareho kayo ng system ng Aqualink, inayos ko lahat ng ano dun. Kung masama na kung sakali. Kasi gusto ko rin na magkaroon kami ng accurate. Baka kasi ang ikinatatakot yan yung magkaroon ng ano, ng pandemya na bigla nagkaroon ng maraming naapektuhan. Tapos, ang sasabihin ay bakit hindi kayo karoon ng safety precaution na ginawa nila. Nilang mahabot. Ayaw ko na mangyari na kung kailan may problema na sa kami magkagawa ng solusyon. Yung safety precaution, ibig sabihin, before na pumasok yung problema,
Meron pa na ginawa. Ano po kasi meron tayo sa tinatawag na schedule preventive maintenance. Usually po kasi yung iba pagka walang program, ang tawag po natin reactive eh. O yun, nangyayari. True reaction lamang sa Yes, sir. reaction. Kung kailan may problema, saka lang gagalaw. Sir, pwede ko bang makuha ang number mo at pangalan mo? Engineer Joe, sir. Makikiso nyo na. Sige, sir. At in case na kukusot ako kay GM, kung... Pero sir, saan ang istasyon mo? Sa Macroasia talaga ako, sir. Hindi, pero dito sa atin. Sa ngayon, sir, since wala si GM, nandito ako ngayon. Pero yung tinitigilan mo sa lugar, Medina, dito sa... May isama ko sir sa Naik. Sa Naik. Yes, sir. Engineer Joe naman, sir. Macroasia rin ako, pareho kami nila GM. Ang boss namin si Sir, June. Kasi meron akong kaibigan dito ngayon na gusto sana magpatayo ng isang pumping station. Ngayon, ikukonsulta ko sana sa iyo paano natin masusuplementohan ninyo ng magandang tubig. Kasi beach to, resort. Ang suggestion ko sa kanya, maggawa na ng sariling pumping station. Basta ano lang, lagi ano lang naman sir, ang technique, dapat yung raw water mo maganda na. Pagka deep well. Yun ang isip Wala kang problema dun pagka deep well mo, maganda yung raw water. Kasi yun ang isa-suggest ko sa kanya. Kasi malaki eh. Almost 5 hectares na yung kanyang properties eh. Instead na po sa aming kumuha na malayo naman ang aming facilities, sabi ko, why na magtayo ka ng sarili mong pumping station? Well, ano naman, pag maganda naman yung pagkukuha niya sir. Pag maganda yung source, pag mas less na yung cost ng ng treatment eh. Yun ang maganda sa deep well. Kaya kung sir kami ito, nung in-start ito kasi, tinignan ng raw water quality. Pagka yung raw water quality is maganda, so less yung treatment. Siguro, kaya ito, walang activated carbon Maganda yung pagkakakuha ng Maganda sa siguro ilog, yung sa water. sa ano tayo nakuha sa ilog. Kasi ibang system, kung mapapansin niyo sa Boracay, hindi lang po siya multimedia filter, meron po siyang carbon filter. Kasi ang ano naman ng multimedia filter, mga color, odor, taste, ganun yung ano na eh. Pero yung mga contaminants naman kaya naman Kasi gusto kasing iayos namin yung sistema dito sa amin. Meron pagkakataon na minsan may complaint sa amin ng Makati. Ayun, naging complaint din before sa isa naming pumping station na pero naayos. Kasi nagpaka-evaluate sila ng chlorine doon. Ang sabi nga sa akin ng pop-operator, sir, tuwan-tuwa yung tao. Bakit? Dati daw, sir, ang kati-kati ng tubig, hindi nila mapaligo. Ngayon, napapaligo na nila. Dito naman, very seldom naman na gano'n ang reklamo. Kaya lamang, yung pagkakataon na yung mga complaint na gano'n. So, in the right place, gusto namin na magkaroon ng proper solution. Hindi yung, yung bang mangyayari ay, ang gusto ko, yung in the correct process talaga. Masulod sila yung... Pero hindi kasi, sir, minsan na inaano natin, ang isa rin, baka possible kasi cost din ng Makati, sir, overdose kayo ng chlorine actually. Sabi ko, mahirap i-maintain ng chlorine dioxide. Kaya maganda noon, mag-ano kayo ng baseline ng chlorine dioxide. Kung ano yung tamang timpla, kasi ewan ko kung ano yung ginagamit yung pantes. May pantes ba kayo na kasi chlorine dioxide? Meron yung... Accurate naman siya. Kasi alam ko, hindi siya Minsan hindi niya makuha. Minsan. So, kasi yung pwede ka kasing pwede nyo gawin yung tinatawag ng baselining. yung baseline nyo. Since every month naman po, kumukuha kayo ng microbio, di ba? Microbio. Meron kami result doon. So, gagawa nyo, kukuha kayo ng chlorine dosing kasi na baseline. Pati yung accuracy ka ng chlorinator kasi na-check dun eh. Kunyari, kung ano yung gamit niyo na chlorinator. Sa amin kasi ginagamit namin Takmina. So, isa lang yung knob. Meron kasi mga chlorinator, dalawa yung knob. Yung dosing, tapos yung speed talaga. Yung chlorinator kasi Takmina, Para sa isa atin, lang. speed lang yata. Dosing rate. Dosing rate. Yung sa amin kasi Takmina, isa lang din, sir. So, may mga setting yung 40, 50, 60, 70. Tapos yung kung ano po yung timpla nyo ng chlorine nyo, kung ang gamit nyo kasi is granular, sabi natin, 1 kilo, tapos 200 liters ng 200 tubig. liters. Pero karami. Pwede nyo kasi pwede i-control yun sir ng chlorinator. Kung gusto mo, kung kulang ang dosage mo, tataasan mo yung frequency. Pwede naman, hindi ka magtaas ng frequency, kung 1 kilo lang yung timpla mo, gagawin mo 2 kilos yung timpla. Hindi ka mag-a-adjust ng So, pwede yung gawin yun sir. Either way. Pwede. Either way. Ngayon, ang iba naman, ako nga sinasuggest ko lagi sa wag sagarin si chlorinator. Kasi ang chlorinator, okay lang, yung, di ba, meron mga chlorinator na papalitan yung diaphragm eh.
Pero merong chlorinator na disposable eh. Disposable, walang diaphragm. Di ba? Pagka nasira yun, diretso tapon. Unlike ng ibang chlorinator, pwede mong palitan yung part ng diaphragm. Pero yung sa atin, napapalitan natin, nalilinis. Nalilinis naman po. Kasi mayroon kasi kung 100 sir yung ano mo, setting mo, di ba may setting yan, 0 to 100. Eh kung naka 90, 100, yun, syempre parang sagad na yun. Parang sagad na. Gumaganong Todo na yun. Yung, ano mo. Yung solenoid. Oo. Pagtagal nun, masisira yun. Ako yung ginagawa ko, sabi ko sa kanila, hanggat maaari nga, kaya nyo kung ang range lang yan, nasa 40 to 60 lang eh. Para gumaganong-ganon lang siya, naglalaro. Para ano lang. Tapos kung kulang Nasa man mid yung, lang. kung kulang man yung dosage yun ng chlorine, di magdagdag lang yun ng dosage. Kasi pareho lang din naman yun eh. Kung yung timpla mo, sabihin natin, 1 kilo is to 200. Ang setting mo naman, 90. O di, ang bilis mo rin uubusin Oo yun. nga. Oo, kasi mabilis yung adjustment. Eh kung ang gagawin mo naman is, babaaw mo na lang yung frequency mo, magdagdag ka na lang ng timpla mo. Tatapakan na lang yung timpla. Tatapakan ng timpla. Ganun lang naman yun. Ika nga both sides, pwede mong ibalance. Yes sir, napoprotektahan mo rin yung chlorinator mo. At isa pa, kung ano naman, ang ano lang kasi nung solid, pagka marami yung concentrate mo, baka naman hindi matunaw. Yun lang din yung concern. Isa pa rin. Pag hindi natunaw yun, babara naman yung chlorinator. Oo nga, tama. Kaya Magkakalag yun. Ngayon, para magawa nyo na okay yung ano nun, pwede nyo sir ano gawin, mag-baselining kayo ng chlorine, ng dosing rate, mag-baselining din kayo ng residual chlorine. Kasi ang ginagawa ko doon, di ba may time kasi na pag ang chlorinator nyo nasira, palitan mo ng bago yan, di pareho yan. Even lahat ng pumping station, di pare-pareho ng dosing rate yan eh. Ako kasi sir, ang ginagawa namin, pinagawa ko ng experiment, actual dosing rate, yung orasan mo, magkukuha ka ng, yan, may sarili kang dosing, di ba? Dosing tank. Tapos mayroon kang chlorinator. Pugutin mo yung chlorinator, yung hose niya sa dulo, magkuha ka ng 500 ml na tube, na empty bottle. Na empty bottle. Tingnan mo yung ano niya, dosing rate Yung niya. dosing rate. O orasan, sir, kung ilang minuto, mapupuno yung 500 ml. Tapos may timpla ka na ng tubig mo, saka nung chlorine mo. Tapos pumapasa naman yun. So, kung pasado siya lagi consistent, yun yung gawin mong baseline. Okay. Ngayon, kung pagkamali yung dosing rate yun, kailangan mo mag-adjust. Tapos, ang purpose kasi nun, ngayon, di ba sabi ko, yan, nakuha mo na yung specific na baselining na dosing rate. Ito yung timpla ko ng chemicals. Ito yung dosing rate ko ng chlorinator. Pero yung actual na lumalabas, nung inurasan ko, napuno yung 500 ml, sabi natin na umabot siya ng 2 minutes. Yun yung susundan mo. Kaya miski anong pa yung chlorinator mo, malaki maliit, ang susundin mo dapat, pag napuno niya yung 500 ml, kung 2 minutes yung set mo, 2 minutes lang. So, ang magbabago dun yung setting ng frequency. Pero yung timpla mo, pareho naman yun, wala ka naman babaguhin eh. Ang hahabulin mo ngayon yung actual na actual na dinodos mo. Kasi yung binalagay niya sa frequency, hindi niya naman alam kung ano yun eh. Kung ano yung actual na lumalabas eh. Saka, Iano natin sa kay Sir to. saka yung mga pa sir, yung mga pipeline nyo, di ba hindi mo pare-pareho ng laki. Sir, iano ko na lang. Isang beses tawag ako sa iyo. Sige sir. At para makapag-consult. Sige sir. Ano yun sir? Sir? Okay. Sige sir, maraming salamat sa explanation. Marami kami natutunan. Kung natatiming niyo ako kasi nakaka-explain ako ng process. Okay po. Yung function ko eh. Okay. Eh sir.